Actually, maraming nagulat, maraming nalungkot. Nangyari to February 16 sa loob ng kanyang sariling kondo. Na-discover lang na wala na siya. Under investigation, hindi naman nila sinasabi directly yung ang daming naapektuhan. Na ipinakilala na nga ang halos nasa 30 plus official candidates o darating na Miss Universe Philippines. Inanunsyo na doon na ang papalit kay Shamsi Supsup bilang National Director. Dahil nga itong si Shamsi nga, alam na pumalaot na naman uli sa politika. Ngayong March na ang Bench Fashion Show, marami na naglalabas ng kanilang mga teaser. Oo, may frontal shot. Happy Monday, Marites! Alive and kicking na naman ang Fab 4! We're complete! Bongga! Diba? Ito na naman po, bago ang chikahan at intrigahan. Bati mo na akong good morning, good afternoon, good evening, good morning. This is your Dean, June Nardo. At ako po ang inyong unbearable professor, Ambet Nabus, nagbabalik. Ay! Ang inyong PhD, Rose Garcia! Ganon ang inyong Mega Marites Lecturer, Mr. Fu! And welcome to Marites University! Happy birthday! Oo, Ay, fairness! Dami-dami yung ano, Ay, tingnan mo, Daming harbat! Panoorin ninyo, may mapapanood kay mamaya. Marami nagharbat, nagpaharbat, tsaka nagbago pa ng set. Ibang kulay na last time. In fairness. Mamaya pasalamat sa mga pasalamatan. Go! Tsaka, busilak na busilak si Ambet ngayon, nakaputi. Matapos mawala. Manawagan ka! Sana yung nakapulot, pakinabangan naman ng tama. Hindi ako ibalik. I doubt ba? Ako nakakuha. Abangan mo daw sa comment. Naku, ulit! Dahil po dyan, nawalan po ng 20Q. Si Ambet kanina, baka naman gusto niyong palitan. Nagpapasalamat po kami sa ating mga kamarites sa patuloy na tumatangkilik sa Marites University. Kung bago pa lamang po kaya sa MU Entertainment Channel, don't forget to like, share, and subscribe para hindi niyo ma-miss yung ating weekly episodes at syempre yung iba pa nating showbiz-related content. Okay, dami na nag-iintay sa atin ng live, kaya simulan natin na isang linggong Chismis! Eto, Derek Ramsey, ayaw ding tigilan ng netizens sa issue ni na Andy Aguiman at Pilmar Alipayo. Professor? Yes, nanganak na nga ng nanganak ang mga issue dyan. Kasi diba, itong si Papa Derek Ramsey na alam naman natin sabbatical board, talagang totally nag-quit na siya ng showbiz. Naging laman ng social media the past few days, gawa pa rin nung issue kina Andy at saka kay Pilmar. Kasi diba, nag-opinion itong nauna na nga dyan, pinagtanggol ni Ellen, nung asawa niya, yung kanilang common friend, yung friend nilang diver. Sir Neil Pernilia. Diba? Nakaibigan pala nila. Tapos, nag-opinion nitong si Papa din na parang magpakalalaki ito si Pilmar, ganyan, and so on and so forth. Tapos, may in-issue pa siya kung talagang kaibigan daw nilang matalik, best friend nilang kinukonsider ito si Pernilia. Kahit nga daw magtabi siya, o siya daw, sa sitwasyon niya, kahit tabihan pa niya yan, kung talagang kaibigan, walang mangyayaring kung ano man. Na minasama naman ng iba. So, may mga netizens, hati-hati, kesyo ganito, ipokrito ka, Derek, blah. To the point ngayong araw na ito pinag-uusapan na kaya niya lang daw pinakasalan si Ellen kasi daw dahil sa pera. Naloka naman ang mga marites doon kasi po sa mga hindi nakakaalam. Hindi na nga kailangan mag-showbiz pa kahit nung araw pa ng pamilya Ramsey kasi sobrang yaman po ng mga yan. Ang laki ng mga negosyo. Naalala ko 20 years ago, nung ini-introduce pa lang sa Philippines yung mga negosyong CCTV, naimbita kami dyan through Smart and PLDT. Naloka talaga kami sa mga negosyo nila. Kaya hindi nila kailangan. Pero pumapatol siya sinasagot niya yung mga bashers nila na parang... Sinasagot lang. Oo, sinagot niya talaga. Kaya nga may oras kasi siya. Si Derek papatola talaga yung mga... Naloka ako kasi sabi ko,
Tok, wala ka nang career. Hindi, may sorry sa walang career. Yung Di umalis ka na nga ng sa showbiz, pero eto, nagpapaka-active Ang ka ingay naman. talaga ni Derek sa social media. So yun. At saka di ba parang binabalik pa yung naging issue niya doon sa ex-wife? Yun. Di ba parang nilabas yan ng mga netizen? Dahil parang may naging, Siyempre, hindi ko ganun sigurado, talaga. pero may reklamo ba? Naging Yeah, may na reklamo. parang abandonment or something. Oo, Hindi so niya parang ikaw, sinusuportahan. kung salita ka, eto nga ikaw dati, may mga Yes. ganon. So, alam mo naman ang mga netizen, magaling maghalungkat ng resibo So, yan. Oo. Papakitang picture. Kahit dekada na ang lumipas Correct. na halungkat nila. Nahalungkat nila. So, Ang nakakaloka lang, pinatulan sila. Siyempre, yan naman si Derek, di ba? Ano bang for all I care? Pero Diba? nakakaloka rin, di ba? Kumbaga sabi nga, nakitausaw Oo. yung mag-asawa, si Ellen at si Derek. Pero itong pinatutungkulan nila, si Pilmar at si Andy, Deadma. parang deadma. Oo. Pagkatapos gumawa ni Andy na nagpasabog ng... Sweet cop. Well, parang nagpapansin. Ganun quote na napansin naman ng lahat. Itong si Pilmar, nung Valentine's Day, Binigyan ng parang bulaklak wala ng naman nangyari. bulaklak ng saging. Correct. saging. Sabi ni Andy, may lunch na tayo. Sweet-sweetan na Okay na yun, oh. Diyos ko. At ito ka, hindi ko masagot si Pilmar kay Derek. Derek. Mm. Kanina lang nag-post. Nagpasalamat sa kanina o kahapon. Oo, kasi Nagpasalamat milyon. dahil 1 million ang kanyang followers sa IG. Bigla. sino yan si Phil? Si Philmar. So parang, diba, parang wala din Taking us nangyari for a ride. Di ba? Pinakinabangan. Sabi niya, Correct. for whatever reason na umabot ng 1 million, thank you. Pero alam mo, ako ano din take nito. Bakit kailangan pa kasing sabihin ni Derek yung Magpakalalaki ka. Hindi, sa akin, sa part na yon, parang may point naman si Derek. Gusto magpakalalaki ka. Oo, kay Pilmar. Kumbaga parang, Tumayo sige, ka. parang ang punto siguro niya doon, kinilure mo na yung sa inyong dalawa ni Andy. O dahil nga claim mo, BFF kayo, sobrang close kayo bilang lalaki, sa akin, okay lang din naman na i-clear din naman ni Pilmar kung ano lang ba talaga yung totoo na mamagitan sa kanya nitong Si balita na Cornelia. ito. Oo. Diba? Wala kasi Balita. Wala siyang statement about the girl. Wala. So parang kung titingnan natin, Kaya yung... yung nakuha lang natin na sagot, yung sagot nila Derek na Taking magkaibigan lang casual, yan, na diba? friend lang yan. Pero wala talagang directly from Pilmar na, we're just friends, we're just BFF, or whatever. Kaya sinabi ni Derek na magpakalalaki ka. Oo, siguro ikanya, linisin mo din yung pangalan Yes. dahil, kumbaga, Nasangkot din sa eskandalo. Nabahiran, kumbaga. nababas daw, etc. True. Pero ako parang sa akin lang, kailangan pa ba talaga sabihin ni Derek yung kahit magtabi kami, sila sa kama. wala mangyayari. Oo. O sige, baka nga sila talagang wala. Pero kasi, in reality, di pa rin maganda, di ba? Na Hindi mo na kailangan. may Hindi mo na asawa ka, kailangan. nakalig ka sa babae. If ever man tsaka, no? Yeah. Pero yun na nga, pinanggagalingan din siguro naman, hindi naman sa is siguro dahil kultura, lumaki sa ibang bansa, pinanganak sa ibang bansa, siguro sa kultura nila doon na pwedeng nangyayari yon. Nasa Philippines nga. Ang tagal na niya sa Pilipinas. Yung ko sinasabi yan, ang tagal na. Kaya tayong pulburo. Pero alam mo, hindi ko nakilala si Derek na patola. Patola si Derek. Bagay, nung time naman kasi nasa TV5 kami, wala lang, cool Pero lang. si Derek kasi, hindi, cool naman. Si Derek, ito totoo. Sa mga artista, sa mga aktor, isa si Derek sa masarap interviewin. Oo. Dahil marami siya sinasabi. Kapag nagtanong ka dyan, Sasagutin talaga. wala siyang hinihindian halos na tanong. correct. Kaya napakasarap niya talagang Kausapin, Oo. Sa mga nagpo-post, sa mga nagko-comment sa kanya, ever since, hindi pa uso ang patola, si Derek ay patola na. Kasagot talaga siya. Wala siya yung iniisip niya, image niya, or walang ganun sa Derek. Kasi ganun siya. Ganun siya. Dahil patola. At patola talaga siya. Take it or talaga? leave it. Ibang patola na Figuratively. Yes. Literally. O literally. Charot. At least may 1 million ka na Mukha naman. You achieve what you want. Dahil ka ni Pilmar, ang mga ibang artista, yung ibang artista, di pa maka 100K yata. Kaya nagpa-thank you siya. IG. Dapat Dahil lang. doon. Yun na. Boom! Salamat sa salamat sa puso Eto. ng saging. Tinunod natin ang balita, mga Valentines na nila Kobe at Kylie Alcantara. Sweet at tipid Valentine's Day in BGC. Yes! Diba? Kasi nga,
matapos sa kanilang punta sa NBA, nanood doon, nagpunta sa ibang bansa, sa ibang lugar. This time, BGC lang ang kanilang Valentine's Day. Oh, nilalanglang mo lang ha. Pag rito tayo ha. Sa Pilipinas, sa Manila, BGC pa rin ang medyo Yun grabe naman. Nakakaangat-angat tayo doon ha. Nakakaangat ba? Oo. Nasa 31st tayo. BGC Timog. Timog ako. Ay, baka magalit ang taga-Timog. Ano na yan all gimmikan ng Timog. Ano na yan? Malapit kasi. So anyway, ano nang ganap sa GEC nung date nila? Yun lang, di ba? Sweet-sweetin lang. Wala ka na maritas kung anong may regalo sa isa't isa? Hindi na nagbigay kasi baka ko-content lang nagbigay. Ayan may hawak yan. Ayan pala, ayan Ay, mahal naman daw. Hindi sinabi sa akin yan nung naka-close ko kasi Ano to, pagkain ba to? Hindi, ay pagkain yan. Hindi ko kasi pagkain yan, ano yan? Alam mo naman yung mga rich and famous, di ba? So BGC nga. Di ba rich and famous? Nandito tayo Di ba? Meron ba tayo no rich and famous? Ano lang tayo? Naman, let's claim it. Sabihin ko pa naman. N lang tayo. Yun. Okay, di ba? Kaya... Going strong, ha? Basta medyo... Di ba nakaraan mga buwan? Di ba? Panayan travel kasi nila. New York sila. Bicol muna sila. Quezon, Bicol, ganyan. Doon nga sa New York na si Kylie pinuntahan yung nanay niya. Nag-birthday yata yung nanay, si Kobe ang special guest. Sasanod sila ng NBA game. Yes, ito. Di ba ngayon naman? Hindi ba sila nag-Japan? Parang meron din na. Di ba parang may nakita rin ako? Kaya naman siguro medyo pahinga lang muna. Kaya nga, di ba? So BGC lang sila for Valentine's. Tipid-tipid muna, ipon-ipon muna. Ipon-ipon muna tapos travel ulit. Ganun naman talaga, di ba? Parang si Tetra lang. Yan ang paka-consistent talaga ni Tetra. Thank you naman, Tetra! Alam mo na ha. Thank you so much. Thank you so much. Okay, ito naman. Nakarating na ang grasya. Jericho Rosales and Janine Gutierrez Valentine photo. Maraming kinilig, Mr. Fu. Correct. Itong dalawang ito, in fairness, kapag sila nagpo-post, parang hindi naman ganun karami yung mga bashers or mga nega. Parang marami ang sumusuporta kapag silang dalawa ang nagpo-post. Katulad na lamang itong post nila na parang swimming pool ba yan? Oo. Alam nga naman, mukhang hindi naman pwede kanal, no? Swimming pool. Valentine's At ang si Echo ang nag-post niya na tilagay niya na V-Day Kids. Ang isa sa mga naunang nag-react dyan sa post na yan ay si Melay. Ang sagot ni Melay. Melay Cantiveros. Yes. Na big fan ni Jericho. Na-crush niya si Jericho. Ang sabi niya, aray. Pero makikita mo na maraming natuwa at kinilig dun sa post nila na parang wala nang kailangang sabihin pa, aminin pa o yung simpleng V-Day Kids at yung simpleng post nilang ganyan na given na hawak-hawak ni Jericho ang kamay at braso ni at nakapatong naman yung kamay ni Janine sa may dibdib ni Echo. Diba? Kailan nangyari to? Ay, di sinabi ko kailan, pero pinost yan Valentine's Day. Kasi nung February 13 and 14 nasa Bicol si Echo. Baka yan, dahil... sumama rin si Janine. Baka prior. Tapos, kumbaga parang... tinaon lang nila. Social media reveal nila ang Valentine's Day. Kumbaga nagbangko na sila ng mga photo. Yes. Kasi si Echo nung 14 nag-concert sa Bicol. Feeling ko ano na yan. Nagawa prior. Bangkong photo na. But anyway, we're happy dahil masaya silang tingnan, masaya sila sa kanilang bagong kabanata ng kanilang buhay. So be happy. And physically, bagay sila. Oo. Kahit masabihin natin medyo malayo. Physically bagay sila. Di ba sabihin nun? Na-curious, physically bagay sila. Itsura nila. Dapat pareho. Pogi at maganda. Diba? Bakit? Wala lang. Parang ngayon ko lang narinig yung physically bagay. Yung iba bagay di. Grabe yan. Physically. Ibig sabihin, di ba may mga iba kasi na parehong maganda at saka gwapo. Pero pag pinagtabi mo, parang walang chemistry. Meron namang gwapo, tsaka. May walang chemistry. Pero meron mga iba na parang pag pinagtabi mo pa lang, Oo. Parang, bagay. bagay sila. Physically, yung itsura. Bakit yung mataba at saka sino ba yung actor Uy, na? meron din. Meron, ganon. di ba? Kahit sabihin mo mataba to, Tas medyo payat payat to. Oo. Pero pag
magkasama, para bang may ibang complement chemistry. Oo, they complement each other. Yung pang-ibig kong tinanong na Grabe wala siya, ako. oh. At saka kahit di magkalayo ang edad nila, Parang pag tinagtabi mo sila, Oo parang nga naman. hindi sila Ilan years nalalayo. bang agwat? Mga 10, more than 10 years yata. possible. Pero ako, sabi mo si Melay, di ba? Napaaray. O, ito naman yung challenge ko sa iyo, Melay. Alam mo i-copy niyo yan ni Jason. O, tignan natin kung ano naman. Gusto mo ba, Dean, na i-copy ni Melay and Jason? Tingnan natin kung paano yung version nila. Gusto ni Rose, ikaw gusto mo Doon ba? sila sa estero. Grabe ka na. Grabe naman yung stereo. I'm sure kapag ginawa nila yun, nakakatawa. Ay, maloka ka Diba? sa Korea sila bilang sila ay mga Ano? Korea, okay lang din. Estero de ka na. Mga pakapi-kapi. Ano yung sa Binondo? Estero de? Hindi. Binondo. Mele de Binondo. Hindi may estero na kainan doon, di ba? May Basta tawag. yun na yun, masarap doon. No, Di ba, Estero? Kaya lang umaalingasaw kasi minsan yung amoy. Hindi bagong gawa na yung lilinisin. Malinis na ba? O, tsaka Maynila. Ay, oo. Maynila yan. Yes, pinalinisan ni Yorme. Alam mo na. Sige. Bakit? Birthday mo ngayon, Amber! Anong Pasig River? Pinahaba Ano ulit masasabi mo doon sa estero sa Binondo? Okay na, masarap kumain. Hello, Yorme! Hello, Yorme, we miss you. Dapat ganon. Hindi mo ba kami namimiss? Oy, we miss you na. Busy lang talaga siya. Kachat ko doon isang May pinost nga si Dean, na parang sa isang coliseum. Ikaw nag-share? Oo, Silang dalawa ni... Yung Yorme's Choice, ang daming tao. Ang daming tao. Parang Fairness. ladies' choice. Yorme's choice. Ladies' choice. May pages sa Facebook. Oo, nakita ko. Yorme's Choice, di ba? Taray, ang daming tao. Tapos sila yung nagbabaw sila sa bawat kanto. Ay, naku ka-ambed. Dami-dami mong birthday mo, ka masyadong galaw ng Kumain ka galaw. muna. Hindi ka Dapat ikaw ang mag-slice. Hindi ako marunong. Hindi dapat mag-slice ka. Ikaw ba? Hindi, birthday mo, dapat ikaw mag-slice. Birthday, oo. Sige na, balita muna tayo. Balita ka na. Habang in-slice ko Balita. to. Ito Dapat may candle mga para Marites, ano. isa namang magical Valentine ang nangyari kina Derek Monasterio at El Villanueva sa Iceland kung saan nakita nila ang Northern Light. Wow! Ang laki okay yan. Di ba? Malaki ba to dito? Mamaya ka nag-report pa ako. Sige na, go! Ayun. Nakikinig ako! Yan po, di ba? Talaga mag-slice. Hindi ako marunong. Paper mo. Ayun, no, kain na tayo. Okay, recess na. Hindi siya Hindi, mag-report ka muna. Ang magical ka na Ano naging, therapist? parang yayamanin, di ba? Yun ang regalo niya kay Derek. Oo, di ba? Pero ang bongga talaga nilang dalawa. Ayos Nagulat lang, din di ba? ako. Sinong gumastos? Ewan ko May pera naman si Derek, kala nyo ganyan. Oo naman. Unat lang yan, pero ano. Correct. Yun na, totoo ka, makunat siya. Sobra. Derek, grabe. Sobra, Derek. Ganun talaga namin dito makunat ka, Derek. Oh. Pero ang taray talaga. Monasterio ha, monasterio ha. Iceland, Nagulat ako dyan. Di ba? So pag Northern ganyan, Lights. maganyan, parang sila mag-asawa niyan? Eh, more or less. Di Ano ba? ibig sabihin? Di alam mo Hindi ito ba magkasama ba sa isang room o ano? Siyempre, kailangan naman maghiwalay pa ng kwarto. Muli mo naman kasi hindi pa nga sila mag-asawa. At this age, my God, Amber! Yan ang sinasabi ko. di ba? 80s or 90s. Kabuyan. Sa Fana. Oh. Pag ang idol ko, halimbawa at that time, na balitaan ko halimbawa magkasama, halimbawa lang, magkasama sa isang lugar na silang dalawa lang. Parang ako, parang ayoko. Parang the conservative in me at that time na parang, baka ma-issue, bakit silang dalawa lang? May ganon. Saka yung mga fans noon, conservative. Aminin nyo, ayaw na Yes. mababalitaan na, ay silang dalawa lang. So, madalang o kung meron man, na nag-out of the country na hindi pa mag-asawa ha. Ang alam ko, wala halos. Hindi lang nila pinopost kasi wala pang social Ay, media kahit noon. na, mababalitaan pa rin yun sa report pala. Pero ngayon, pansinin nyo, halos lahat ng mga couple or hindi pa hindi umaamin pero kung saan-saan bansa na Pero yung iba yung mga kasama naman kasi kasama ang iba wala. magulang. Sila lang talaga. Kahit may kasama sila. Siyempre, Kagaya nila, Derek at sa kanyan, sila lang. Hindi tayo sure. Baka naman may kasama kahit naman rin. kasama ang barkada, siyempre may iba-iba silang kwarto. Yung iba nga nagkasama lang sa taping, nagkatikiman, yan pa kayang magjowa. Correct. Di ba nga yung blind item ko no, sa taping lang? Diba? Nag-out of town lang, out of the country na shooting, taping, doon nang tikiman. Pero
pero hindi naman sila. May anak na, di ba? Blind item ko nung last time. May anak na? Hindi, yung blind item ko last time na sa taping lang. Tapos gusto niya makipagjiwalay na. Meron nga ako narinig sa'yo dati sa pintuan lang, pagbukas ng ganyan. Makeup artist nagsabi sa akin. So tuloy, pag nakikita ko tuloy yung tao na yun. Okay, tingnan natin mga cake. Magsasa tayo, mga kaibigan. Thank you so much kay live viewers. Thank you sa live viewers natin. Ito kay si Concepcion Natalie Borromeo, dating again, PhD. Ano ito? May mga video, may mga photos din yata yan. Di ba? Yeah, bigla kasi, actually, last year pa pala, nababalita na para may mga tanong, mga patanong. Nagkabalikan ba si Casey at saka si Ali Borromeo? Then, nitong Valentine's, ayan nga, may post kasi itong si Ali na kung bakit may sticker pa dun sa mukha ng girl. Pero ang daming humuhula na si Casey. Mukha ba si Casey nga yan? Pero para nga yung shape ng face, may dimples. Yung damit lang ako parang duda, pero yung face ng face. Yung damit Yung lang. noo, okay eh. Oh. Pati yung hairline, tingnan nyo. Yes, oo nga. Oo. So, yun. So, ang malaking tanong ngayon, sila ba? Then, there was an interview with Sharon Cuneta na she was asked na rin kung totoo bang si Casey uli at saka si Ali. Hindi sumagot si Sharon, basta ang sabi niya, it's for Casey to answer. Oo naman. Dapat naman si Casey ang Tama naman sumagot. din. Yun. So, Bongga! Hindi nagkabalikan, bongga. let's see. Wala naman jowa si Ali, di ba? Wala pa naman siya asawa. Si Casey naghiwalay. Kanino? Doon sa foreigner? Tagal na. Pero hindi, si Ali ba? Is he married na ba? Hindi, parang hindi naman. O, di pareho sila single. So, walang problema. Si Ali ay Askal, di ba? Yes. Nandiyan lang niya sa player. BGC. Baka kalaro ni Ryan Bang. Gusto mo ba punta natin mami? Pero pekas ba yung mukha niya? Yung madaming atchuchucho? Oo nga eh. Baka Nagulat din ako. sunspots. Kasi di ba nakabilad sila sa araw. Wow! Wala bang sunscreen? Baka sensitive ang skin. Tsaka mga lalaki, di ba ayaw nila masyadong naglalagay ng Wow. mga- Pero si Ganun Casey, ba? di ba parang pumapayat na siya? Yun ang Yung post niya nung New Year, di ba? Medyo malaki ang Pero guwapo nabawas si sa Ali, kanyang timbang. Pero bongga, kung nagkabalikan, baka naman love is lovely year. The second time Or around. the third time around. Or the fourth time around. Okay, ito. Lang. Diretso naman tayo. Ito, malungkot na balita para sa ating mga K-fans. Dahil nga, ang South Korean star Kim Se-ron pumanaw na sa edad na 24. Bata. PhD. Oo, sobrang bata. Si Kim Se-ron ay nagsimula sa kanyang career, child model, child star at the age of 9. Kaya isa siya sa mga child actresses ng Korea. Actually, maraming nagulat, maraming nalungkot, Oo, at nga ba? marami ding naging realization nung nangyari to February 16. Nung nabalita na si pass away sa loob ng kanyang sariling condo or apartment, ganon. Then, na-discover lang na wala na siya kasi supposed to be, meron siya dapat appointment or meeting, something like that. Pero hindi siya sumasagot. Ayan. So, nagpunta yung friend niya and then, ayun nga, na-found out na wala na siya. Under investigation, pero ayon sa mga initial report, wala namang parang Foul play. oo, or parang nangahas talagang pumasok sa walang ganon. So nakita nilang patay na siya. Oo. Yes. Hindi naman nila sinasabi directly yung, I'm sure, mga Rason, nasa isip man ng bawat isa sa atin. Oo. Pero, syempre, yun ang mas possible na cause. reason. Oo. Lalo't madalas na nangyayari yun sa mga Korean Oo celebrities. Nga, yun na nga. So, nakakalungkot lang at the age of 24, syempre marami pang pwede mangyari. Sa mga hindi nakakaalam, actual to sinulat ko na to, noong 2022, na-involve kasi siya sa isang drunk driving incident o accident sa Korea, kung saan ang daming naapektuhan. Parang because of that incident o accident, parang 3 hours na wala ng power, electricity dun sa area. So, may mga stores, may mga merchants, may mga gano'n na medyo naapektuhan. And I think, sa kaso, 2022, 2023, parang,
inako naman niya na she will be responsible and she will compensate dun sa mga naapektuhan na business or something. So parang, ang alam ko halos yung savings niya napunta doon. Oo, naubos doon. And from that drunk driving incident, hanggang ngayon 2025, hindi pa siya nakakabalik halos. Ito na. Then, di pa. Parang this year, may ginagawa siya alam ko. May film na ginagawa. Pero hindi na kamatayan na. Then, last year, during the time na kasagsagan or medyo sumisikat yung Queen of Tears, naglabas si Kim Seron. Kasali ba siya doon sa Queen of Tears? No. Hindi. Naglabas siya ng picture nila ni Kim Soo-yoon. Yun na yun. Si Kim Soo-yoon yung bidang lalaki sa Queen of Tears. Oo. Medyo parang, alam mo, super close yung dating ng picture o ng post. Yung cheeks ba o yung labi? Cheek to cheek. Magkarelasyon ba sila or what? Yun nga. So, syempre, ang dating parang, are they dating? Dating kasi ang term sa Korea kapag kung in a relationship or... Syempre, i-deny ka agad. Actually, nag-deny ka agad yung agency ni Kim Seron na that's not wala. true. Oo, wala. Pero alam niyo na, di ba nga, napaka-harsh, napaka-difficult talaga ng mga fans at ng mga, sometimes mga Korean fans mismo, kung maka-condemn. Yeah. So definitely, most likely, maraming against at ayaw nila kay Kim Seron dahil una-una na-involve pa sa isang drunk driving incident. Malaking issue yun sa Korea, yung drunk driving. So, dali mo yung report mo. After drunk driving, itong kay Kim Soo-yoon, so nagkasunod-sunod yan. Lagi siyang nababash, nakakancel siguro, lalo na ng mga fans. Kaya, alam mo ba, ito ang irony na namatay or basta pumanaw siya, nag-pass away siya ng February 16. Happened to be the birthday of Kim Soo-yoon. Kaya nga sabi ng iba, parang tinapat parang ba? Connect the dots, connect ganyan. Well, tayo ay nag-ano lang. Pero walang any official, wala din namang statement from Kim Soo-yoon now that she passed away. Pero yun lang yung photo nila ni Kim Soo-yoon. Yung photo na yun. Wala na ibang sightings. Saan sa mga famous na Korean novela natin napanood dito? Series? Ang talagang parang nag-launch sa kanya, as an adult actress na. Yung hindi na child star, secret healer ba to? Parang ganon. Tama ba ako? Basta may healer something, kasama niya dun sila Lee Sung-jae, yung mga yan. Yun. So, yung ibang hindi ganon for me hindi ganun ka-popular yung ibang mga drama niya. Maaring dito. Minsan kasi, marami naman drama kasi na hindi lahat na ipapalabas dito. Diba? Pero sikat doon sa Korea. Yun lang. Sad. Nakakalungkot kasi, syempre bata. Tapos ngayon, nababasa ko, parang sinasabi nga nila, ayan, dahil sa sobrang harsh ng mga netizen, sometimes hindi natin alam na pwedeng yun ang nagtutulak. Nagtutulak. Yes. Totoo naman Kaya diba? ingat-ingat din kayong mga netizen. Totoo lang. Kasi iba din na effect mentally, emotionally. Correct. Lalo sa kanya celebrity. Lalo pag celebrity ka talaga. Yeah. Tapos imagine mo siya, 2022, then 2025, hindi pa rin talaga siya yung totally nakabangon mula sa Ay nako, sa mga fans ni, ang pangalan? Kim Seron. Basta, yun na yun. Yun, salamat po. Ayan na, next na. mo naman. Ito na. On the lighter side, ito. Ariel Arida pumalit kay Shamsi Supsup bilang National Director ng Miss Universe Philippines. Yes, na ipinakilala na nga ang halos nasa 30 plus official candidates ng gagawing o darating na Miss Universe Philippines ang bobongga. Inanunsyo na doon na si Ara Arida ang papalit kay Shamsi Supsup bilang National Director. Yeah. Dahil nga itong si Shamsi nga, alam na pumalaot na naman uli sa politika kasi last elections, di ba? May party list sila ni na basta sina Michelle Gumabaw ang kasama niya, sina Arte, parang ganyan. Yung mga sina Mocha ba yun? Whatever. Mocha daw ako. Mocha. But anyway, yun naman ang pangalan niya. Malay ko sa kanya, no? Kampi yun ni ano. Ganun ba?
Bumawi ka ulit! Huwag ka na bumawi. Alam ko. Bumawi ako kayo yan. Hindi naman flavor nito niyan, ha? Hindi naman. Caramel yan. Caramel yan. Masarap ang caramel. Buti na lang. So anyway, yun na nga. Ito ang mocha! Oo. Paborito okay. yan na assistant. Maraming salamat. So anyway, si Ariela na nga, nagulat din siya kasi hindi niya na-expect na siya ang ipapalit dahil malaking trabaho nga naman, especially Siyempre. ngayong 2025 edition. Sabi nga nila sa tawag ng puksaan ng mga beauty queen kasi nandiyan dyan si Winwin Marquez, nandiyan dyan si Atisa Manalo uli. Atisa, wala ka dala-dala. Dala yata sinalihan. Kasi kailangan niyang karirin ng pangalan niya. Oh, di ba? Tapos ang dami-dami pa Actually, marami mga bumabalik. dami na may mga international titles na rin, di ba? Meron ba ako nakita, Bea Rose Santiago? Totoo ba yun? Hindi naman daw, hindi naman. Kasi Joke lang niya? Hindi naman, parang nabalita lang. Pero yung mga... Kasi meron siyang video na Bea Rose Santiago, 35. Baka naman sinakyan lang, hindi ko sigurado. So, anyway. dahil si Ara na nga ang isahan daw natin na may malaking pagbabago dito sa dito at least sa edition sa Philippines. Bongga. So congratulations. Si Ara Ariela, nanalo po sa 2013 third runner-up sa Miss Universe. Tennis. Tapos naging co-host din po siya ni Kuya Will sa mga programa po niya. Manalig pa nga sila dati. Tsaka hindi, in fairness naman kay Ara Arida, ano pa din, pwede pa rin lumaban. Di ba? Thank you sa 1,200 live viewers! Salamat po! 1,003 na. Ay, ang bilis! Ayun na. Okay. Ito naman. Jameson Blake, pinainit ng netizens sa underwear pictorial. Lagi naman eh. Ayan! Ayan na! Tingnan mo yung sa ulit-ulit, Ambet. 12 o'clock! Yung kay Joshua, nakita nyo last time sa bench? Meron din. Naka 11 o'clock? Ay, dahil dyan. Kasi nga, Hindi mo alam yun? 12 tsaka 11. Papakita ko sa'yo. Iyan, 12 yan ha. 11, di ba? Iyan naman na 11. 11, sigurado ko ba 11 o 10? 11. Oo, tuwid na tuwid. Sige, go ahead. Anyway. 6 o'clock. Di nakababa. Ang tsaka kung 9 o'clock. Bakit naman? Baka ganun. Ay, ano naman? Ayan Joshua, naka 11 o'clock. Oo nga. So kung 9 o'clock, hindi ganun? Oo. Kasi you follow the clock. Yes, ang pag-move. So anyway, kasi alam naman natin na ngayong March na ang Bench Fashion Show at marami na naglalabas ng kanilang mga teaser. Katulad na lamang ito si Jameson Blake na eto nga. Actually, may frontal pa yan. Bakit naka-side view lahat? Frontal na naka-underwear. Oo, may frontal shot. Ayan. I'm sure nagkulon-kulon yan dyan. Sabi? Oo, di ba? Pero yun naman, alam naman natin na itong si Jameson Blake ay talaga naman na daring pagdating sa mga ganyan. Wala naman sa kanyang keme-keme na magpa-sexy kahit sa mga indie film niya, nagpakita na yung lambat. At aminado siyang metrosexual siya. Yun. So, ano lang siya? Grabe yun Wala bang talaga. provincial sexual? Ay, haroy! Di, nasa BGC tayo din. Taga ano yan Pampanga yan Yes. si Jameson. Umuwi pa rin siya. So, syempre, dahil sa teaser niyang yan, marami mag-aabang sa kanya pag eto na yung actual na pagrampa niya sa entablado. Nasabi nga ni PhD, lagi niyang pinanonood at Ang tinatinan. alin? Ang Yung Bench Bench. Fashion Show. Oo. Sino Diba? pinaka-favorite mo rumampa na naka-underwear? Wala akong ganun. Yun ang totoo talaga. Hindi, alam ko, hindi ko makakalimutan si Wendell Ramos. Siyempre, Ever. ayaw Ako, naman. Wendell. Classic Agree. yun. Wendell. Because, crush ko naman talaga si Wendell. Di ba? Buong araw pa. Wendell, Ang kinis At talaga. nose niya yun. Nose Yes. niya yun. Sino pa? Ako, John Hall. John Hall! Hindi si John Hall, Si John. Waka na siya. Diba? Laga ni Neil yan eh. Anyway. So yun. So abangan natin kung sino pa ang maglalabas ng teaser. Kasi yung kay Joshua Garcia, hindi naman siya naka-underwear doon. Para Pero pang bench ba yun? O, pang bench. Pero nakadamit siya doon. Pero napansin pa din po ni Prof. Ambet Naka-11 o'clock. ang posisyon ng orasan. Yes. At ito naman ay 12 o'clock. Wow. Sa madaling, sa tanghaling tapat. Ano kaya itsura ng 4:30 na? Ang TV na? Ganon. Abangan natin yan. Sige na nga. Go. Makarap talaga ang paper mo. Okay mga Marites, bago tayo mag-check up the week, mga Kamarites, batiin muna natin umuli si Prof.
Ambet ng maligayang kaarawan. At dahil mahilig tayo Wow! Akala ko dito, malungkot ang sabihin niya. marami sa kanila ang nagpadala ng video greetings para kay Prof. Ambet. Kaya panoorin muna natin to. Hello mga Kamarites! Bago po tayo bumalik sa Marites University, kung gusto nyo po laging makatanggap ng latest chismis, Pati na rin ng mga nakakaintrigang blind items at insider scoop tungkol sa lahat ng showbiz-related happenings. Huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe sa MU Entertainment YouTube channel. Marami man ang ating mga Marites subscribers, mas marami pa pong hindi nakasubscribe. Kaya naman, subscribe na mga Kamarites! O, doon natin malalaman kung sinong part ng agency. Sino kaya kasama sa agency? Hi, Tito Ambet. Hi. It's Piolo. Happy birthday. And I hope you have the best of everything yet this year. Thank you for the friendship, and I'll see you soon. God bless you. Happy birthday. Love you. Hello, Ambet. Hi. Happy birthday to you. Enjoy your birthday with friends Gabi. and family. Gabi. Take care. Happy birthday. Para narinig tayo here. Hi Ambet, Jake Wanka here, and I just wanted to greet you a happy birthday. May God bless you with everything your heart desires, and good health, and of course, good health for your family as well. Congratulations also sa lahat ng accomplishments ng Marites University. Hello to everyone there. And anyways, Ambet, wishing you a happy birthday again. God bless, and ingat lagi. Hi Kuya Ambet, happy birthday to you. I wish you all the best in everything you do. Especially excellent health for you and your entire family. And hindi ko sana hindi ng ating Panginoon ang lahat ng desires ng puso mo dahil alam kong mabuti kang tao sa iyong pamilya, sa iyong mga kaibigan. And gusto ko lang din i-take itong opportunity na ito to thank you for all the love and the support you have been giving me all these years. And also thank you for your friendship. Sana ay maligaya ka ngayong kaarawan mo with your family and friends. Again, happy birthday to you, and may God bless you even more. Hello Sir Ambet Nabus, this is Richie, long time no see po, pero just wanna greet you, happy birthday, wish you all the best, thank you so much po sa lahat ng suporta and pagtulong niyo po. Ingat po kayo palagi and I hope you enjoy it. Parating na yung mga ano, ayan ang cute. Hi, Ambet. Happy birthday. I wish you more happiness, blessing. At puro lalaki. Ang daw ang ano. Ax nga, ikaw talaga. Feel happy. From the booking capital. Blessed, honored to be your friend. Sana marami ka pa pong paligaya. Parang ano. Alam ko marami ka pa mapabook. Ma-inspire. Bedroom Ingat po palagi. voice. God bless you. Happy birthday. Ay, nakakaloka. Hi, Tito Ambet. Ayan Wishing na. you a happy birthday. Ay, Wish you ayan all na the talaga. best. Praying for good health, more blessings, and hope to see you soon. Ingat, and remember, always water me because I'm firing. Water me? Hi, parang Ambet. Gusto ko lang batiin ng happy birthday. ba't parang naiba? Salamat sa friendship at lagi ka mag-iingat. Mabuhay ka. God bless. Hello, Tita Ambet Nabos. It's Janine. Gusto ko lang po kayong batiin ng happy birthday. Sabi ni Tito Roman, it's your birthday. Gusto ko lang pong personal kayong batiin. I wish you all the blessings, and I want to thank you for all the support. And God bless po, and hope to see you soon. More power po sa inyo, and happy birthday. Yes na, Janine. Hello, paring Ambet, happy birthday! Hindi na masiguro yan. Madalas host yan. Tanong lang ako sa'yo, ano ang difference mo? Nadagdagan ng taon mo, nadagdagan ng edad mo, pero bakit yung itsura mo ganun pa rin? Fresh! Ingatan mo yung mga mukha mo dahil iilan na lang tayo. Kala ko na mga Iilan na lang tayo sa mundong may itsura. Sasabi ko lang uli, stay happy, stay healthy, stay safe, and stay there. Always stay there. Happy birthday again, paring Ambet. Eric Nicolas.
Tugang gusto takang bation kang happy birthday. Maray na igwa kitang arog kani na nagkakahirilingan kita permi kapag may mga press con, kapag may mga pigpo-promote. Dakula ang pasasalamat ko sa imo. Grabe ang suporta mo sa ko tsaka sa gabos ng mga Bicolano na artist. So, gusto ko lang sabihin na ngayon na 38 ka na, meron akong special na babati rin sa'yo. Sana maging masaya ka sa pagbati namin. Happy birthday! Happy birthday! Enjoy! I will see you soon. To my very good friend since I was starting as an actor and a very prolific writer, Ambeth Nabus, I wish you a happy birthday. Long time no see. I wish to see you soon. I wish you good health, good luck, more power to you, and more blessings to come. And thank you very much for all the love and friendship through the years. Isa ang tunay na kaibigan. Happy birthday to you and may you reach all your dreams in life. God bless my friend. Hello, Ambeth. Sorry for this delayed birthday greetings, but right now I'm here in Japan, and from the land of the rising sun, let me greet you a happy birthday, and may your dreams and hopes be realized, as God will be the one to give you all the inspiration for the realization of your hopes and dreams. Happy birthday to you, Ambeth. Malaking discount. Happy birthday! Salamat naman doon. Pagpapatuloy po natin part 2. Meron pa doon. Nakakaalaman ng maya-maya. Parang nakabilang ako doon ng mga live. Sa'yo makabilang mo? Okay! Yan na. Mamaya na tayo. Andiyan na yung tatay natin. Go! Tatay ba yan o ano? Wag. Friend natin yan. Is he? Oh. Since when? I thought he was a friend. Okay, ito Mates. Ito, book 2 ng Don Bell series. Di natuloy. Ayan, na aking nabalitaan kanina. Yan ng kanyang How to Spot a Red Flag. Ay, hindi may na raw itutuloy ang pero may book 2 ba dapat? O, dapat sana meron. Kaya parang merong may ayaw. Intriguing yung may ayaw. Ayoko sabihin kasi nga ayoko man nang ma-preempt. Baka malay natin pumayag din in the coming... Sino may ayaw? From the production? From what? Basta from... Kasi nagsisimula pa lang din ito sa halos sa mainstream TV. Wala na nga, dapat sana nga. Madulog to nga pasan. Siyempre, alam niyo man Don Bell, di ba? Maraming followers din niya. Kaya lang, nalaman yung book 2, mukhang meron pa problemang hindi pa naayos. Napaplan siya. Oo. Siyempre, kung malakas yan, paglabas, siyempre, may book 2, alam niyo mo ng ABS, di ba? Hindi naman nila palalagpasin na malakas at walang ano, pag walang madlang lang. Magsasayangin ang oportunidad. Di ba kasi pag kumita sa streaming app, papalabas niyan lang sa ano. Pero hindi pa pinapalabas sa free TV. Oo. Pero tapos na doon sa streaming app. Tapos pa lang daw. Ongoing pa rin. Yun. Abangan natin kung totoo nga yung nabalitaan kong chismis. Book 2 agad? Na yung book 2 ay hindi mo na gagawin dahil nga merong ayaw na tao. Kung meron yung sinabi sa akin kung sino, hindi ko lang sasabihin. Clue. Aray ko. Basta, tao siya. Parte ba ito ng katawan ng tao? Okay na. Artista ba to? Hindi ko alam. Lalaki. Ayoko, ba't di ba naman? Tama na. Ano sinabi Don mo Bell yun? fan pa naman Basta ako. meron, di ba? Don Bell fan pa naman ako. Di ba? Ganun talaga. Okay, mga Marites. Naku, madali naman nila i-deny yan. No, hindi po talaga ito ay nakaplan na talaga. Di ba what else is new? At saka minsan style lang yan para mag-fish out. Correct. Mismo. What else is new? Di ba? We were not born yesterday. Today and tomorrow. Ano to? Eyewitness siya dahil nga si Vice Ganda, Joshua Garcia,
Casey Tandingan, TJ Monterde at iba pang stars dinagsa ng halos kalahating milyong tao sa Barako Fest. Prop, you were there. Yes. Ka-third na. 3 days po yung Barako Fest na inorganisa dyan 3 days sa... pala yan? Simula nung February na. Nagsimula nga nung kayo, alam mo na. Pero alam, Second Ralph. Thursday, Friday, Saturday. Yes. Nung last night, ito yon nagkaroon ng mga concert to sina Meme Vice Ganda, yung mag-asawang Casey at TJ, Joshua Garcia, correct. Dahil nagkaroon ng inauguration sa pagkahaba-habang Manila, Batangas, bypass road na dadaanan. Tapos nagkaroon doon ng mga booth na showcasing yung mga products ng Batangas. Tapos may mga sports fest, may mga concerts, may mga local chuchu-chuchu. Pero ito yung pinaka-highlight na napuno nga yung pagkahaba-habang kung ilang kilometro yon nang umabot na sa bilang nila nasa 450 plus na katao na dinagsa yun. Dahil yung tourism, yung na-boost doon. At proud na proud si Ate V dyan. Yung Barako Fest. Panood ko yung kanyang spills. Pinagmamalaki niya. Parang year 3 ba? Yeah, year 3. Oo. Siyempre, binati kayo doon, mamaya. Charot! So anyway. Go. Yan. Sino JC ba to? Sa basketball yan. Basketball. Sa sports, basketball naman. Si Bong yung nasa likod ni JC. Pinost yan ni JC. Na merong laro. Kalaban nila yung mga weight. Basta, parang local selection or something. Kasi halo-halo na nga, may sports, may mga chuchung-chung. Si Jay napunta din dun di ba? Yeah, I was there. You were there. Inabot chance ko. Actually, dapat sasama rin kayo, kaya lang walang na maiiwan. Magagalit na, baka na masisenting na tayo dito. No problem. Diba? May mga kasunod pa naman. Ayun nasa likod ni Ate D sa kanyang kaliwa. Si Ryan. Ano ba tinatakbo ni Ryan Christian? Congressman ng 6th District ng Batangas. So, ibig sabihin si Ate V tsaka si Luis ang magka-tandem. Governor and Vice Governor. So, sinagot na nila yung issue doon sa political day na sinasabi nila, bayanaw na magtawa maghusga. Kasi paulit-ulit na lang naman din yan. Nahilaan na lang din yung tao kung tsakali, chuchu-chuchu. Kasi parang lagi sa kanila lang nasa sentro porque sila nga yung mga celebrities. Yun na. Si Joshua Garcia naman, yun na nga, nung naka-11 o'clock siya. Naabutan, ano oras siya dumating? 11 ba? 11 ba? Yung ba kanyang favorite time of the day? Dapat yun ang call time niya. Pag Joshua Garcia, halimbawa mag-aasap siya, alas 12 ang asap. So ano oras ang call time ni Joshua? 11 o'clock. So halimbawa may taping siya ng alas 2. Ano oras ang call time ni Joshua? 11 o'clock. Pero si Jameson Blake, ano oras ang call time? Naguhumindig ang katotohanan. Thank you muna sa ating 1.5 live viewers. Thank you. So yun na, alam mo, FYI lang, si Joseph taga Batangas din siya. Alam ko nga, iparing ba siya o hindi? Hindi ibang parte ng Batangas. So yun na, at nagpapahilo din ang ating kaibigang Olympian na congressman din, si Eric Buhain, kaibigan nating matagal na panahon pa. Swema. Yun na. Thank you sa mga pakulay, Annalisa, Renga Cookie, 1,600 yen, Maria Ramos, 6.99 Canadian dollars. Meron message si Annalisa Rengakuji. Yes. Happy birthday, Sir Ambet, and hello po sa inyo, Pagpor. Hi, Mr. Fu. Pa-shoutout po sa Annalisa Jewelry, avid viewer nyo from Tokyo, Japan. Hi, hello sa mga taga-Tokyo, Japan. Annalisa Jewelry, ha? Alam nyo na. Chinek naman niya agad nung kausap kita, kaso baka may kasunod agad nung nahulog mo. Sabi ni Janice Navida. Kaya lang pumasok. Ano nga? Go. Ano na tayo? Bridget Manalo, hello. Marian, of course. Sa mga panahon ngayon. Yes, sa ngayon. Liza Soberano, sama niyo. Oo, tama. May part 2 ba ng playback? Wala na, Gracie. Next week yata. Next week na? Hindi. Ito na. So, continuous na. Mag-report muna tayo, mga Marites. Randy Santiago. Ito, Randy Santiago at Kai Brosas. 3 season na sa Singaling, PhD. Yes. Alam nyo, ang Singaling pala ay TV5 consistent. Yes. Yun ang pwede kong sabihin. Kung meron mang consistent... I was part of it. Yun na. Because of Alan Kay. Yes. Kung meron mang consistent sa TV5, it's the show Singaling. Kasi it started pa from 1998, if I'm not mistaken. Mga ganun, mga 1998. Sa Novaliches studio pa yun. Alan Kay ay de las alas, no? So, kumbaga, alam natin yan. Kumbaga, naging household show na yan, yung Singaling. And then, until now,
Ito pa rin. Meron pa rin. Videoke. Unang videoke show yan. Oo, yes. So kahit na sabihin na natin ngayon na sa cellphone na lang pwede ka na mag-video, hindi videoke ang tawag dito. Cellphone kanta. Ayan, meron pa rin singgaling sa TV5. At ika-third season na pala ngayon ni na Randy Santiago at Kay Brosas bilang mga host. At sorry dahil dapat kasama ka dyan. Dapat kasali ako dyan. Yung season 1, season 2, season 3. Ano nangyari? Hindi ko kasi kaya eh. Sayang. Kakanta ko eh. Saan ka dyan na part? Kasi may grupo nila Jessa. Sila. Hindi ko na inalam. Benny Saturno. I think hindi ka doon. Kasi ang grupo ni Jessa, Benny. Ray Valera. Wala si Ray Valera kanina eh. Ang nandun si Ethel Buba. Si kumanta ng LMA Saizon. Si Donita Knows saan siya? Yeah, si Donita Knows kasi nasa Parang host siya. Parang host siya pero nasa siya pumalit sa'yo. Hindi ako host. Contestant ako. Palagay ko kasama siya dun sa grupo nila Queenie. Yung mga yun. So, Hindi kasi tinanong ko na yan. Season 1, season 2, season 3. Ang tanong ko talaga, kakanta ba ako? Opo. Ay, negative. Hindi ko carry. Kasi galing ito, ate. Kasi kantahan ito. Sabi kahit hindi naman basta magaling lang po kayo sa lyrics, hindi rin. Hindi rin ako magaling doon. Actually, hindi rin ako doon. Hindi rin ako magaling doon. So sabi ko negative. Hindi ka kinuha. Kinukuha nga siya. Siya nga ang hindi umagri dahil alam niya Hindi niya carry. Sabi niya, magkakalat ako doon. Pero anyway, ayun nga. And then di ba, si Kay Brosa, kung matatandaan nyo, parang meron siyang dinimanda, no? Meron siyang kaso, yung contractor ng bahay niya na hindi natapos. Ngayon, nanalo siya ron. Oo, yun. Ngayon tapos ang bahay niya. Hindi napagawa niya ulit. Hindi napagawa pa rin. Pero at least, medyo maganda mga nangyayari sa kanya. Yun nga, yung singgaling na tuloy-tuloy pa rin. Tapos, nanalo siya doon sa kaso niya. At nanalo siyang best actress? Nanalo siyang best actress. Sa Ninyo something. I think Trinity yun. University ang nagbigay ng award para sa kanyang pagganap sa yung Ninyo. Yes. Which is TV5 din. TV5. Congratulations. TV5. Pero yun, nakakatuwa na yung ganitong klase ng show, kahit na sabihin mo na, ano na ba ngayong panahon na to? Iba na landscape na still, eto pa rin, naabutan pa rin ng mga generation. Yes. Correct. At binanggit mo na rin si kaibigan Direk Randy Santiago. Siya naman ang papalit kay Willie Revillamin ngayon. Napapanood na siya eh. Actually, napapanood na siya ngayon. Sa kampanya na. At nagpapasalamat siya kay Willie na sa kanya ipinagkatiwala ang Will to win. Wawawin na sasabihin. Dati director lang siya doon sa show, pero ngayon siya nang Pero yan, pansamantala lang naman po si Randy habang nangangampanya at nag-iikot itong si Willie. Bahala siya. Ayaw daw niya sumali sa mga debate. Bahala ka. In fairness naman kay Randy Santiago, hindi naman bago sa kanyang pag-host naman. Original naman yan. Lunch date. Doon gagaling si Willie Revillamin, di ba? Tagahawi lang sila doon. MTV, mga ganyan, di ba? Sila na Jan Estrada. Alam mo kanina, ewan ko, matagal ko naman na nai-interview si Randy. Pero kanina, para ba napa-flashback lang ako. Naging kayo ni Randy? Hindi. Ito naman kasi hindi. Nung high school ako, first year high school sa Bataan. Siyempre, kasagsagan niya noon, di ba? Ng mga babaero. Pumunta sila sa school namin. Nag-concert siguro, pero hindi ako grabe yung komosyon. Naging naging para lang kuryala. flashback ka lang nung time na yun. Hindi mo halos makita. Kasi ito, abot kamay mo na lang. Abot kamay ang pang. Naging PR ako niyan. Si Randy. At saka may pinost. At saka yung mga chismis dati sa kanya kagaling eh. Hindi. Sa meron siyang pinost itong Valentine's. Parang gano'n siya ng concert. Hindi ko alam kung mini concert basta concert. Tapos ang dami mga babae na alam mo na may edad na. Pero makikita mo na kinikilig. Kasi binibigyan niya ng mga roses. Yes. Yan ang audience niya. So yan. Makikita mo yung kilig factor pa rin ni Randy. Meron ako dati hiningan ko ng greeting sa kanya na 80 plus years old na may sakit na. Biglang, paborito siya, binigyan pa siya ng alam mo, naging 80 plus. So kung ganon, mga 90 na yun ngayon.
Hindi. 10 years Ang buhay pa rin. 90 na ngayon? Mga 90 na ngayon So, yun. ibig sabihin, mga 60 siya nung time na kasagsagan ni Randy. Kasi 30 years ago. Oo, 30 years ago mo. talaga. Ganon ang isang Randy Santiago. Lalo na pag ginaganon niya sa Dahil dyan may sorpresa kami sa'yo. Okay. Nandito yung Okay mga Marites, nag-play po tayo. Dahil ang national artist na si Nora Honor umatras sa pagkakandidato sa darating na eleksyon. Ambet. Charot ka. Hindi. Ayan. Ito na nga kasi alam naman natin. Yung Joke party lang. list, di ba? Si second nominee po kasi ang ating national artist na si Miss Nora Honor sa ang pangalan ng kanyang Anong pangalan ng party list? People's Champ Guardians. Alam ko may Guardians pa dyan. People's Champ Guardians Party List. Tapos nagpadala sila sa COMELEC ng notarized na statement mula dun sa Withdrawal. party list na yan na nag-withdraw nga daw po si national artist Nora Honor sa pagiging second nominee ng party list. Ang sinabi lang na dahilan ang kanyang kalusugan. So parang gumawa naman daw ng paraan na para kung kakayanin ba na mangampanya, kakayanin ba ng kanyang katawan kung sakali mang siya ay palarin. Wala daw talagang paraan para maprotektahan ang kalusugan ni superstar Nora Honor. So nagdesisyon na lamang sila na wag nang isamas bilang second nominee ang superstar. Yeah. Yun lang. Ako naman nabaltaan ko yan. Kahapon lang yata ito. Parang actually kanina. Kanina lang ba? Sabi ko, ay, tumatakbo pala siya. Actually, hindi niya first time. Alam ko, Hindi. pero parang wala naman masyadong ingay ngayon na tumatakbo. Hindi kasi siyang first Hindi siyang first nominee. Kaya. Kaya parang nagulat pa nga ako. Ay, tumatakbo. Hindi, pero parang nung huling may party list na election, parang At saka sa Bicol, tumakbo siyang congresswoman, tumakbo siyang gobernador. Ano. Kaya lang hindi din siya pinapalad talaga sa politika. Hindi para sa kanya siguro talaga. Noon pa naman sinasabi yan. Yeah. Pero kumusta ba si Ate Gay? Dahil di ba hindi rin siya naka-attend ng press ko nila ni Bianca Umali. Wala rin siya, di ba? Yung sa Mananambal. Palabas na ba yun? Alam ko this week. Hindi pa. Di ba February 19? Hindi pa. Hindi pa ba? Naurong ba? Not unless 26. Ito yata this week yata. This week na. Actually, ito pa may nabasa ko para magiging issue pa yan kung halimbawa nagpatuloy siya sa pagiging kandidato tapos ipapalabas yung pelikula. So, ano siya, disqualification. Ano na ba yun? Kasi national eh. National na. Kasama ang party list sa national na nag-start So na. parang okay na naging blessing in disguise na rin para dun sa pelikula na hindi tatakbo si Ate Gay or else magiging issue yun kasi national cover yung party list campaign. Kasi yung local magsisimula sa March something. Pero yung March 31 pa yata. Kung may 28. May 31 ba ng March? Meron. Yun inanunsyo ka naman kanina ni Lino Cayetano. Tatakbong first Yun. Anyway, sabi ni Lito Maniago, 2025 Platinum Stallion National Media Awards ng Trinity University of Asia daw. Yung award ni Kay Rosas. Yes, thank you. Thank you, Lito Maniago. Thank you. Ayan na. Sa ating 1.7 live view. Salamat. Di ba kompleto talaga, di ba? Mamaya na di ba? After ng The Who. Di ba? Sige, ikaw muna, Ziggy. Ay, wait! What about yung kay Direk Lino Cayetano? Yun na nga. Sige. Ano natin, binanggit ko na rin kanina. Yes. Direk Lino Cayetano, meron ba? Wala na. Wala tayong magbabalita. Hindi kasi binigyan siya ng parang suporta na mag-inang Rosel Monteverde and Kit. Attorney Kit. Attorney Kit Monteverde. Tama ba? Monteverde lang. Kasi baka mamaya, iba ang apelido. Yun ang ginagamit, di ba? Yun na nga. So anyway, yun. Bilang suporta kasi si Direk Lino Cayetano, alam naman natin isa siya sa mga... Well, ako bilib ako kay Direk Lino as a producer. Kasi ang alam ko, napakaayos na producer nito. At talagang maramdaman mo talaga sa kanya yung malasakit sa industriya. Lalo na sa... actually, both naman, television and movies. So, nung nakaraang eleksyon po kasi, hindi talaga siya tumakbo. Dahil sa pakiusap sa kanya na... ng kanyang kuya. Natatakbo ang asawa. Kuya Alan. Si Senator Alan, Peter Alan. Tumakbo yung kanyang asawa na mag-mayor. Dati kasi si Direk Lino ang mayor during the time of pandemic. Yes. So pinagbigyan niya, but after 3 years, andun pa rin yung calling niya. Calling, that's what I will call that, na tumakbo sa politika. Pero dahil nga ayaw pa rin ni
Mayora Lani ngayon. Mayora Lani Cayetano. Yun. Na mag-step down or to give way. So, si Direk Lino will run independently as congressman of First District of Pateros and Taguig. Yes. Anyway, ang maganda dito sa naging MediaCon kanina, naging open naman siya na there's really, ayaw niyang tawagin na feud eh. Wala, hindi feud. May issue lang. Sabi namin kanina ni Natalie Tomada ng Star. So kung hindi feud, anong tamang term? Beef? Pareho lang din yun din. Hindi mo naman pwede sabihing issue, di ba? So, I don't know. Ayaw tawaging feud. Pero obviously, hindi sila okay. Hindi sila nag-uusap. Dahil to sa politika, walang iba. At ang pinaka hindi maganda para sa akin hindi ko nakikita ko, hindi to maganda. Kung ang kapatid mo is running for this position, pero ikaw, may ibang sinusuportahan. Yung kalaban ng kapatid mo. Siguro, kung hindi man kayo okay, para sa akin the least that they can do is not to support na lang na yung kalaban. Parang gano'n. Although hindi naman, Rose, nangyayari din lang sa kanilang issue. Sa buong Pilipinas, maraming ganyan na issue. Pero ang maganda kasi kay Direk Lino, napaka-honest niyang magsabi, magkwento. Talagang sinabi niya na may issue, may nangyayari sa pamilya. Pero bilang ate niya si Senator Pia, kuya niya si Senador na Lino, Alan Peter, magkakapatid pa rin sila at the end of the day. Close pa rin sila sa nanay nila, nandoon pa rin siya. Tapos, kung may 1,000 programa na nakalatag dyan, mayroon lang 1, 2, 3 na hindi sila na pinagkakasunduan. Yun lang yun. Pero the rest, magkakasundo na sila. Kaya sabi niya, humingi ako ng suporta. Malaking bagay yung ginawa sa kanya ng Regal, yung mag-inang Rosel at saka Attorney Keith, na pinaramdam sa kanila na bilang love talaga niya ang showbiz, hindi niya maiwanan. Pero yung public service na gusto niyang gagawin niya. Kahit tatakbo siyang independent. Actually, hoping pa rin siya. Kahit last day siguro before the real election, sa May. Supportahan pa rin siya ng kanyang kapatid. Sabi ko nga, tinanong ko nga paano kung buhay pa pala si former Senator Rene Cayetano? Ano kaya magiging si kompanyero reaksyon, damdamin sa kanila, no? Tsaka si Mother Lily, di ba? Siguro, I'm sure, di ba? Alam mo si Mother Lily na namimiss natin pag ganyang supporting candidates. Pero anyway, feeling ko din naman, ito naman ay aking personal na lang na sa pantaha. Baka din naman na pinili na rin ni Direk Lino mag-independent kasi alam naman nating marami din naman negatibong usapin o issue na bumabalot dito kay Senator Alan Cayetano. Or maging siguro, basta sa kanila, pamilya. Senator Pia. Pati sa kay Miss Lani, ay kay Mayora Lani, di ba? Di ba, Mr. Fu? Yun na nga. Nasusunod. Isa pang klinaro. Mas maganda ang komento. Isa pang klinaro niya kasi di ba may disqualification case nga isinampa sa kanya bilang sa kini-question yung kanyang residency. Klinaro naman niya na as of today, yung pangalan niya ay nasa balota na. So, siyempre, bagang instrumento rin paninira ng siguro mga kumakalaban sa kanya para masabing hindi na siya pwedeng tumakbo na disqualify na hindi daw totoo yun. At hindi din daw niya alam kung sino ang nagkapa-disqualify sa kanya. Umaasa siya na hindi itong kalaban niya. Kapatid yung sinusuportahan ng kapatid. But anyway, ang gulo ng politika, te. Good luck sa'yo. Good luck. Direk Lino Cayetano. Yun na. Dahil dyan yan po ang isang linggong chismis mula sa Marites University. Naku, abangan na. Kaabang-abang. Mare, pautang. Blind item, the who.